Okay. Oh, okay. Kumusta sa inyo mga gulonggang? At ngayon, papakita ko sa inyo ang anatomy ng isang valve core or valvula ng pito. Ang pito kasi, meron diyang three moving mechanical parts. Una ito, yung screw. Yan, ay ikot siya. Pag inikot natin, teka lang, ikot. I see? Naikot siya. Iwalay siya dito sa body. At meron namang the main valve. Ito yun. Ito kapag push down natin. Oops. Push down natin. See? Ayun na yung main valve. Ito yung nagiging seal sa point of entry ng hangin. So, halimbawa, sabihin na natin, nagkaroon ng nilagay ka na seal sa gulong. Okay? At syempre, alam naman natin, pagdating sa chemistry, ang sealant ay nagre-react sa carbon dioxide sa hangin. So, ibig sabihin nun, every time na hinahanginan nyo yung gulong nyo, na-expose yung sealant sa carbon dioxide. Bawa, inanginan nyo yung gulong nyo. So, pinindot nyo to. Pop. Yan. Mag-open yung valve. At doon papasok yung hangin dito sa mismong, sa pinakababa, nakikita nyo parang ito. Doon sa body niya, dyan papasok yung hangin. So, ito yung point of entry. Pakita ko lang. Oops. Come on, focus. Oops. Come on, mag-focus ka. Ayun. Medyo maalog. Teka lang. Ayusin ko lang. So, yun. Ito, nakikita nyo yung parang butas na yun. Ayan. Ayun yung point of entry. So, kapag napindot to, mag-open yung baba. Ito, mag-open to. At doon, papasok yung hangin. Doon sa papasok yung hangin. So, ganun yung nangyayari. So, ang mangyayari dyan, bawa. So, demonstrate natin. Ang hinanginan natin. So, pinindot natin to para ma-open yung valve, yung panababa. At dito papasok yung hangin dito sa part na to. Dito papasok sa part na to. At tapos lalabas siya dito sa lalim. So, may body. Yan, ganyan. So, halimbawa, may sealant yung gulong nyo. Tapos may mga residue ng sealant dyan sa paligid na yan. Sabihin natin, mayroong residue dito. Inopen natin. Lagay ko lang ito para may weight. Yan. Di kaya. Sige lang. Bawa, ganito. Inopen natin yan. Tapos may sealant residue dito sa paligid na yan. Dahil nga, ang hangin ay nagko-consist ng carbon dioxide, magre-react dyan yung magre-react yung sealant sa carbon dioxide sa hangin. At ayun, nagiging dahil kaya paunti-unti, every time na bumubukas to, may pumapasok na sealant, may naiiwang sealant dito sa baba, sa gap na yan, tapos magsasara, tapos katagalan, paulit-ulit na gano'n, paulit-ulit, magkakaroon siya ng tinatawag na ganito, yan, angat yan. Or minsan naman, itong buong to, yan, yung complete na yan, kinakalawang. Pero yung nangyayari. At syempre, corrosive talaga ang sealant pagdating sa bakal or sa steel. Kaya mapapansin nyo, kapag yung mga bumibili ng mugs na gulong, pag nilalagyan nila ng sealant tapos napapabayaan, hindi napapalitan ng bago, ang nangyayari, hindi lang siya nagre-react dun sa rubber, nagre-react rin siya dun sa pintura ng mugs, ng rim. Kaya mapapansin nyo yung mga may sealant, kapag may sealant yung gulong nila, yung rim nila rin, bakbak na yung mga pintura dahil doon. So, kasi nga, reactant siya pagdating sa mga metal parts at lalo na sa rubber. At mapapansin nyo, mayroon kayo napapansin pula doon, pag doon sa pinaka main valve, may nakikita kayong kulay pula, ay yung rubber seal. Syempre nga, ang sealant nagre-react siya sa rubber, halimbawa, nagkaroon ng puncture sa gulong. Yung puncture na yun, doon sisiksik yung sealant at doon siya magre-react, ay kakaroon ng solidification. Kaya, napipigilan yung pagsingaw. Dito naman, dahil nga meron siyang rubber doon sa loob, kapag nagkaroon ng sealant dyan, magkakaroon ng reactions at magkakaroon ng blockade. At kapag nagkaroon nun, wala na. Papalit na kayo ng mismong valve. Good news, kung matatanggal yung valve lang ang papalitan nyo. So, syempre, hindi yun ganun kalaking problema. But the bad news is, kung sabihin natin nagkaroon ng permanent corrosion, na kung saan itong mismong thread nabarahan rin ng sealant, at kahit anong ikot nyo, hindi na matanggal talaga yung valve, magpaalam na kayo sa
sa pito nyo kasi magpapalit na kayo ng buong valve, buong pito. Okay? At isa rin, kasi ang sealant talaga, ginagamit lang siya sa mga heavy vehicles. Kasi bakit? Kasi yung mga heavy vehicles, exposed siya sa mga punctures kagaya ng construction site. Sabihin na natin, yung mga yung backhoe, yun, yung mga kumakarga ng mga debris, exposed siya sa mga sharp rocks. So, ilalagyan talaga ng sealant. At ang origin talaga kasi ng sealant is sa mga farming vehicles. Kasi yung mga farming vehicles, hindi talaga siya na idadala sa mga tire shop for repair. Kaya ang ginagawa para maging convenient, nilalagyan na ng sealant. Kaya mapapansin nyo sa ibang bansa, meron silang nilalagay na tubig dun sa mismong gulong nila. Parang isang alternative siya bilang isang seal dun sa sealant. At saka rin para bumigat rin yung vehicle nila para magkaroon ng traction sa farmland. Pero syempre ibang topic na yun. So pero ang main use talaga ng sealant sa mga heavy vehicle kagaya ng mga long freight trucks, mga construction vehicles, mga ganun. Pero pagdating kasi sa mga gulong, ginawa lang siyang commercial kasi nga syempre, dito sa Pilipinas, mas popular yung motor at syempre mas malayo ang tinatakbo ng mga motorista gamit yung motor. Syempre, mas convenient pa rin naman talaga ang sealant dahil doon. Ang problema nga lang, dahil nga sabi ko nga, unlike sa mga pito ng truck, mahaba kasi yun. So, yung tendency na magkaroon ng sealant residue sa valve is konti kasi mahaba yung pito niya. So, yung chance na magkaroon ng valve residue doon is malayo or low chance. Ang pito kasi sa gulong ng motor, mga scooter, ganyan, is maiksi lang. So, yung chances na magkaroon ng sealant residue is high. So, ganun yung nangyayari. Kaya nagkakaroon ng problem sa valve. At kapag nagkaroon ng, kung ito lang ang problema, ito lang, okay lang yan. Kasi pwede pang mapalitan yan. Pero kung nagkaroon ng corrosion dito, wala na. Goodbye na kayo sa pito nyo. Kailangan nyo na magpalit ng bagong pito. So, I think yun lang. Na-explain ko naman yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng problem sa valve. Minsan yung iba nagpapahangin sa gas station kapag napindot to biglang sisingaw. Diba? Kasi nga, minsan, dito rin kayo sa loob niyan, meron yung meron yung spring eh. So kapag habawa, nagkaroon nga ng sealant dun sa in-between, dun sa spring, syempre magkakaroon ng permanent lock kapag pinindot na to, magkakaroon ng tinatawag na latent defect. Yung latent defect para siyang Schrodinger's cat na hindi mo alam na may sira na pala unless na lang magalaw. So ito, parang hindi mo alam na may sira na pala unless magalaw. At doon na lalabas yung problema. Di ba? So, sige, okay, I guess hanggang dito na lang. And, see you next time.